Sunog din sa Kulyat sa Quezon City na tumupok sa may 200 kabahayan. Ang hinihinalang dahilan, illegal na linya ng kuryente. Nakatutok doon live si JP Soriano. JP. Mel, umabot sa Task Force Alpha ang naganap na sunog o nagaganap na sunog dito ngayon sa Barangay Kulyat sa Quezon City sa tapat ng Commonwealth Avenue. At Mel, aabot daw sa tinatayang 200 barong-barong ang natupok pasado alas 4 ng hapon kanina. Ayon sa BFP, Mel, nagsimula raw ang apoy sa isa sa mga bahay pero hindi pa alam kung ano ang naging sanhi ng sunog. Sabi ng BFP, Mel, marami raw illegal connection ng kuryente sa lugar na posible raw na pinagmula ng sunog. Gawa rin daw sa light materials ang mga bahay kaya mabilis kumalat ang apoy. Mel, aabot daw sa 600 pamilya ang nasunugan. Di raw bababa sa 3 ang nasugatan pero wala pa namang naiulat na namatay. Pero may mga unconfirmed reports, Mel, na may mga nawawalang kaanak pero ito ay bine-verify pa ng BFP hanggang sa mga oras na ito. Nandito na rin, Mel, ang Red Cross upang umalalay sa mga nasunugan at muling pinag-iingat ng BFP ang publiko lalo pa ngayong bakasyon at summer na maraming gumagamit ng kuryente at nagiging sanhi raw ng overloading. Isa ang ilan sa mga nasunugan na, Mel, na nakita natin kanina, yung mga nanay na may mga dalang sanggol at wala raw silang nailigtas na kahit anumang gamit. Yan din yung mga sinasabi ng mga nakausap natin at karamihan nga sa kanila ay nagka-problema sa paghinga at inisip din yung kanilang mga sanggol na maliliit na nagtulong-tulong din yung mga bombero na maapulang apoy at pati na rin yung mga residente pero isa sa mga naging problema nila ay nahirapan sila makapasok dahil nga masikip ang lugar. Ngayon, Mel, patong-patong na problema ang kinakarap ng mga residente dahil sa kinakarap nila ngayon. Basta alam ko lang po, nakita ko na lang sa bubong, malakas na yung usok pati apoy. Kaya ako, lumabas na lang rin po ako, wala nga po kami nailabas Po kami nagtitinda po kami. Nung bintana po namin, tanaw lang namin, nagulat kami, ba't umaapoy? Nagtakbuhan na kami pababa. Yun na nga, hindi na kami makadaan dyan kasi maliit lang po yung iskinita Kanina mainit, Isa pa bakasyon ngayon. Ang mga bata nasa bahay, lahat gumagamit ng kuryente, nag-i-stay sa bahay, kaya nangyayari, nag-overloading. Pagka nag-overloading, nagme-melt yung wiring, magkakasunog. Ang problema, yung Mel, hanggang sa mga oras na ito ay may mga nakikita pa rin tayong mga nag-aapoy. Yan po yung live na kuha natin. Kaya hindi pa nagdeklara na fire under control ang sunog ngayon dito. At marami pa rin tayong mga bomberong nakikita hanggang sa mga oras na ito. Kaya karamihan sa mga residente ay nasa labas. Yung mga nasunugan naman ay kanya-kanya ng tabi sa kanilang mga nailigtas na kaunting gamit. At nag-aalala kung saan sila mananatili ngayong gabi. At yan muna ang latest mula rito sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Mel? Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa 24 oras at ngayong gabi. Makakasama natin ang isa sa mga pinagkakatiwalaang kapuso, si Ivan Mayrina. Ivan? Maraming salamat, Bel. Nagreklamong maraming pasahero sa biglaang pagtataas ng pasahe sa ilang provincial bus kaninang umaga. Pati nga mismo ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nagulat. Narito ang aking report. Ang abisong ito ng pagtataas ng pamasahe ang bumulaga sa mga pasahero ng mga Genesis sa Cubao. Epektibo raw ito simula alas 12 ng hating gabi kanina. Ang dahilan daw, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, pagtaas ng toll fee at batay na rin daw sa consolidated order ng LTFRB noong May 17, 2008. Pero hindi naman nakadetalye sa anunsyo kung magkano dagdag singil sa pasahe. Ang mga pasahero tuloy, di maiwasang magreklamo. Kasi po, kung kami sa budget, nagkulang. Kasi hindi namin alam biglaan lang. Dapat inano sila nung isang linggo pa dapat. Lalong maghihirap ang mga nagtatrabaho. Babas, ang taas na nga ng bilihin, tapos tataas pa rin pamasahe. Sana taas naman din ang sahod. Ayon sa pamunuan ng Genesis Bus Company, 5 centavos per kilometer daw ang itinaas nila. Ang dating 165 per kilometer, 170 na daw ngayon. Pero nahingan namin ng paliwanag sa basehan ng kanilang pagtataas, itinuro kami sa Provincial Bus Operators Association of the Philippines o PBOAP. Ang Bataan Transit nagpatupad din ng taas pasahe ngayong araw. Nagpaskil din ang abiso sa kanilang mga bus pero wala ring humarap sa amin mula sa Bataan Transit para magbigay ng paliwanag. Ang LTFRB nagulat sa anunsyo ng dagdag singil ng Genesis at Bataan Transit. Wala raw kasi silang inaprobahang anumang petisyon at ni walang nakabinding petisyon ng PBOAP para sa dagdag singil. The board is going to look into and will study whatever that order was they were pertaining to. But as of the moment, wala talaga. Walang petition sa amin, walang
official notice. Paliwanag naman ng PIBOA, walang taas pasahe sa mga provincial bus, kundi ipinatupad lang daw ang inaprobahang pagtataas ng pasahe ng LTFRB noong 2008. Ilang provincial bus daw kasi ang hindi nagpatupad nito, tulad ng Genesis at Bataan Transit. The bus companies are just implementing the approved rate by the LTFRB. And we would like to assure the public that we are not tolerating any overcharging. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Balita mula sa Japan, gumulantang na naman ang isang malakas na lindol. Ayon sa Japan Meteorological Agency, magnitude 7.1 ang pagyanig kaninang hapon malapit sa baybayin ng Fukushima Prefecture. Agad naglabas ng tsunami warning ang mga otoridad doon, pero binawi rin matapos ang isang oras. Agad ding pinalikas ang mga trabahador sa problemadong Fukushima Daiichi Nuclear Plant. Ayon sa operator nito na TEPCO, nawala ng kuryente ang cooling system ng ilang reactor. Naibalik na ang kuryente sa ngayon. Nitong Sabado, naglabas ng video ang TEPCO ng aktual na pagtama ng tsunami sa Daiichi Nuclear Plant noong March 11. Lubhang napinsala ang mga reactor ng planta na nagdulot ng radiation leak. Eksaktong isang buwan po ngayon mula nang tumama ang magnitude 9 na lindol sa Japan at magkaroon ng tsunami. Sa Batangas naman, dito sa atin, pinapayuhan ng mga otoridad ang mga residente malapit sa Taal Volcano na lumikas na dahil patuloy ang pag-alburuto ng bulkan. Nakatutok si Salima Refran live mula sa Talisay, Batangas. Salima? Mel, naka-alerto na ang probinsya ng Batangas kaugnay ng patuloy pa ring abnormal activity ng Bulkang Taal. Nakahanda na rin ang mga otoridad dito sakaling araw iakyat sa level 3 ang alert level ng bulkan. 32 taong gulang si Lolo Domingo nang sumabog ang Bulkang Taal noong 1965. Nakakatakot daw ang kanilang naging karanasan. Malalaking apoy, parang kung titingnan mo pagkina rito, parang sinlalaki baga ng tapayan na lalagyan ng tubig o parang mga drum. Isa lamang ang 1965 eruption sa pinakamapinsalang pagsabog ng Bulkang Taal. Ngayong taon, ginugunita ng Batangas ang ikasandaang anibersaryo ng 1911 eruption na siyang pinakamapinsalang pagsabog. Higit sa 1,000 ang namatay noon. Ito ay binubuo ng mga mainit na gases, accumulation ng hot gases and volcanic materials na under extreme heat and pressure. At ito ay with matuloy ng velocity niya. Isa to sa mga delikado na uri ng pagputok ng Taal Volcano na nagiging resulta ng pagkamatay ng mga tao. Nitong Sabado, itinaas sa level 2 ang alert level ng bulkan. Dumarami na raw kasi ang seismic activity sa bulkan. Mataas na rin ang carbon dioxide emissions at namamaga pa rin ang lupa. Kapag alert level 2, bawal na lumapit sa crater. Nire-recommenda na rin ng PVOX ang paglikas mula sa Volcano Island. Ang pamilya ni Geraldine, nagsiguro na. Ngayon, iko ang kakaiba. Lagi namin na ang lindol, burog, ay nonoy hindi masyado, ay ngayon malmaho. Pangalawang madalas sumabog na bulkan ito after Mayon Volcano. At ang mga pagsabog nito ay malalakas. At marami ang namamatay. Hindi lang doon sa isla, pati na rin sa gilid ng lawa. Agad din nagpatawag ng crisis meeting ang Batangas government kasama ang PVOX. Yung proseso ng proper coordination, pagtutulungan and communication to make sure na safe ang mga tao just in case pumutok ang Bulkang Taal ay naka-ready kami. Mel, 19 na pamilya pa lamang ang kusang lumilikas ng Volcano Island. Karamihan sa kanila nakikitira sa kanilang mga kamag-anak dito sa Talisay. 4 na pamilya naman ang nanunuluyan sa evacuation center. Mel? Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Mahigit 30 ang sugatan ng mahulog sa isang sapa ang sinasakyan nilang bus sa Ternate, Cavite. Kagagaling lang daw ng mga biktima sa 3 araw na outing na maganap ang aksidente. Si Dante Perello, naka-alerto 24. Inabot ng halos 10 oras bago naiahon ng jackliner bus na ito kaninang madaling araw matapos mahulog sa isang sapa sa barangay Sapang 2, Ternate, Cavite.
Bandang alas 3 ng hapon kahapon nang mahulog ang bus mula sa Pinagpatayan Bridge. 32 sa 55 sakay nito ang nagtamo ng mga galos, malalalim na sugat at bali sa buto. Isinugod sila sa San Lorenzo Ruiz Hospital at Naik Doctors Hospital, pero karamihan ay nakauwi na rin. Nag-ipon-ipon lahat sila dito sa harap kasi yung impact pababa eh. Tapos yung driver, pinakahuli namin na rescue kasi yun ang naipit kasi ng manubela. Pauwi galing sa 3 araw na outing ang mga empleyado ng kumpanyang Philippine Sanitary Fitting at Ruyuma Restaurant ng maaksidente. Sa inisyal na investigasyon ng Ternate Police, 10 bus raw ang nakakonvoy nang mag-overtake ang bus number 7, pero nabulaga ito sa kasalubong na SUV. Para iwasan ito, kinabig pakaliwa ng driver na si Jackson Azutilio ang manibela, pero nawalan ito ng kontrol kaya nahulog sa sapa. Wala nang overtake kasi kita naman nila. Galing sila na doon. Alam nila, carb at saka pababa. Diba? Slow down lang dapat. Natural flow. Wala naman traffic dito. Reckless imprudence resulting in multiple physical injury ang kasong isasampa sa bus driver na si Azutilio. Dante Perello, Naka-Alerto, 24. Blanco pa rin ang mga otoridad sa dahilan ng pagbagsak ng eroplano sa Camp John Hay sa Baguio kahapon na ikinasawi ng 2 tao. Labis naman ang hinagpis sa mga pamilya ng mga biktima. Nakatutok si Bernadette Reyes live mula sa Baguio. Bernadette? Mel, hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa rin alam ang naging nagsanghi ng pagbagsak ng eroplano dito sa Camp John Hay. Labis naman ang paghihinagpis sa mga kamag-anak na mga nasawi. Nagkalasug-lasug ang 6-seater Piper Aztec airplane na mag-crash ito sa Camp John Hay pasado alas 2 kahapon. Ilang minuto lang mula na mag-take off sa Lawakan Airport. Ayon sa ilang saksi, ilang sandali bago bumagsak ang eroplano, nakarinig sila ng ingay at nakitang umuusok ang eroplano. Ito yung lugar kung saan bumagsak yung eroplano kahapon. Sa lakas ng impact, nagliyab ang napakalakas na apoy, sapat na para mauling ang mga puno sa paligid nito. Na-recover sa crash site ang ilang personal na gamit at pera ng mga pasahero. Iniimbestigahan pa kung anong sanhi ng pagbagsak na eroplano. Pero paniwala ng kapatid ng piloto na si Colonel Ray Garcia, malabo raw na human error ang dahilan ng aksidente. Pero sa akin dito namin sa kapatid ko, mahusay na piloto. So ang most likely po na naging cause sa tingin ninyo? Sa engine ang ano ng mga tao. Problema. Nakasakay sa eroplano si Grace Alvarez na ayon sa kanyang asawa, ipapasyal ng mga kaopisina ang ilang kliyente sa Baguio. Ma, mahal na mahal kita, alam mo yun eh. Kaya, ganito ko sa'yo, iniwan mo ko eh. Nasa usapan to eh. Usapan natin magkasama tayong tatanda. Wala namang kalam-alam si Allen Aranas na umalis patungong Baguio ang mister na Simon Aranas. Huwebes raw nang huli silang magkita. Yun na pala, ang huli niyang alaala kasama ang mister. And I was hoping that he was not the one among the 6 who is dead. So, ma'am, meron pa kayong... Unfortunately, yung sinabi nilang isa, siya pala yun. Nakaligtas sa trahedya sina Vanessa Cabiso at pilotong si Garcia. Inilipad sila sa Maynila para doon gamutin. Dali lang. Sige. Dali po, at least lang. Hinga lang po malalim, ha? Nasa Maynila na rin ang survivor na si Josephine Miranda para doon magpagaling. Habang ang isa pang survivor na si Irenio Yabut, kasalukuyang nasa St. Louis Hospital sa Baguio. Okay. Mel, dadali na ngayon sa Maynila ang 10 ng mga nasawi. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ng CAAP kaugnay ng pag-crash ng eroplano. Itong kinatatayuan ko ngayon ay ang mismong crash site ng eroplano. Wala na dito ang nagkalasug-lasug na parte ng eroplano dahil dinala na ito sa Lawakan Airport. Mel? Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes. Samantala, patuloy na inoobserbahan sa St. Luke's Medical Center sa Taguig ang 2 sa 4 na nakaligtas sa pagbagsak ng eroplano sa Camp John Hay sa Baguio kahapon. Nagtamo sila ng mga sugat at lapnos sa balat at bali sa buto. Nakatutok si Sherry Ann Torres, exclusive. Alas 11 ng umaga na lumapag sa St. Luke's Medical Center sa Taguig ang helicopter. Lulan si Colonel Reynaldo Garcia, ang piloto at may-ari ng eroplanong bumagsak sa Camp John Hay kahapon. At si Vanessa Cabiso, isa sa 5 pasahero. Ang 2 pa nakaligtas, nasa ospital pa rin daw sa Baguio. Both of them suffered
burns, multiple lacerations, no, fractures. Sa flight, stable naman sila, no. Of course, we just maintained yung oxygenation nila, yung mga injuries nila, no. Vital signs were stable throughout the flight. Paday ang daing ni Cabizo habang inililipat sa nakaabang na higaan. Bali raw ang kanyang tadyang. Si Garcia naman, maliban sa third-degree burns, marami ring sugat sa mukha at namamaga ang daanan ng hangin. Agad daw inilipat ang mga pasyente sa Maynila para matutukan ng kanilang agarang paggaling. Sa inisyal na impormasyon naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, aktibo pa raw ang lisensya ni Garcia bilang piloto. Gayun din ang bumagsak nitong Seneca plane. May-ari rin daw si Garcia ng isang flying school sa Bulacan. 4 na eroplano raw ang pag-aari nito. 2:48 in the afternoon from Baguio Airport, Lawakan. And then at 1 minute, he was observed to be making a right turn. After airborne, the duty controller lost sight of the aircraft because it went beyond. After which, they witnessed smoke coming out. Hanggang ngayon daw, wala pang detalye ang CAAP kung saan dapat papunta ang grupo ni Garcia. Sinimulan na ng 5-man investigation board mula sa CAAP ang pagsisiyasat sa nangyaring plane crash kahapon sa Baguio City. Pero ang pakiusap nila sa publiko, huwag sana silang madaliin dahil sensitibo ang kasong ito at kadalasan ay inaabot sila ng maraming buwan bago magkaroon ng pinal na konklusyon tungkol dito. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras. Sa ibang pagsasabalita, binuksan na muli ang istasyon ng LRT sa Roosevelt at Balintawak. Halos 2 buwan matapos maganap ang banggaan ng 2 tren doon. Ay sa pamunuan ng LRT, may ipinatutupad silang mga bagong patakaran para hindi na maulit ang aksidente. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ganito ang sitwasyon kanina umaga sa LRT1 Monumento Station. Dahil sa mga pasahero, maraming hindi makasakay dahil sa mahabang pila at dalang ng dating ng tren. Kaya naman ang ilan hindi naiwasang mairita. Lunes na lang po, sira tong LRT. Hindi namin maintindihan kung bakit pero iso to LRT na to. Lunes na Lunes. Kabaligtaran naman ang sitwasyon sa Roosevelt at Balintawak Station na muling binuksan sa publiko ngayong araw. Matatanda ang inihinto ang operasyon ng 2 estasyon matapos magbanggaan ng 2 tren dito. Ayon sa LRTA, sapat daw ang ginawa nila information campaign kaugnay sa muling pagbubuka sa mga estasyon. Tumahan ako dun nakita ko nga marami, extraordinarily marami. Ang isang dahilan ay yung mga dapat sasakay sa Roosevelt at Balintawak, marami pa rin ang hindi nakakaalam na bukas na ito. Kahit na nilagay natin sa newspapers at saka may mga posters tayo. Dahil dito magpapatupad ang LRTA ng bagong speed limit sa LRT1 sa loob ng 1 linggo. Simula ngayong araw mula sa 60 km per hour magiging 40 km per hour na lang ang takbo nito. Mismo si LRTA Administrator Rafael Rodriguez naranasan ng pagbagal ng biyahe ng itesya ang biyahe mula Buendia Station hanggang Balintawak. Ang observation nga lang namin na dahil dito sa bagong procedure, in fact, lagi kami nagko-communicate nang nasa train kami. Tinitingnan namin yung control at dito dahil doon tumaas ang travel time. Nagtakda rin ng bagong safety procedure ang LRTA. Itinaas ang requirement sa mga gustong maging driver ng tren. Mas hinigpitan ang pagbabawal sa mga train driver na magdala ng cellphone sa loob ng tren. Radyo na rin ang ginagamit sa pakikipag-usap sa pagitan ng driver, train watcher at dispatcher ng tren. Dahil doon, parang sabi namin na kailangan sigurong repasuhin natin lahat ito. Ano ba yung ating training sa mga tao, refresher course, ano ba ang ating mga tests, ano ba ang ating procedure, mostly on communication. Iyan ang ating sinisimulan ngayon, Dano. Kaakibat ng bagong security procedure ang patuloy na pagkukumpuni raw ng LRTA sa kanilang mga riles, pero hindi raw ito makakaabala sa kanilang operasyon. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Inilibing na kahapon ang labi ni Elizabeth Batayin, isa sa mga Pinoy na binitay sa China. Buo pa rin ang paniniwala ng pamilya Batayin na inosente si Elizabeth at nabiktima lamang ito ng sindikato ng droga. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Mabait, mapagmahal at maalalahanin na ate. Ganyan kung ilarawan ng kanyang mga kapatid si Elizabeth Batayin. Matapos makapagtrabaho ng 18 taon sa isang kumpanya sa Carmona, Cavite, nagpasya siyang mangibang bansa para mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang 2 anak. Patunay raw dito ang mga dokumentong ibinalik ng Chinese government sa pamilya Batayin.
mga certificate ng seminars na dinaluhan, diploma, transcript of records at maraming kopya ng kanyang resume. Sino bang pupunta sa ibang bansa na magdadala ng maraming dokumento kung yun din naman ang papasukin niya? Nabiktima siya at wala na siyang choice. Hindi na siya makakalusot. Yun lang siguro talagang nangyari sa kanya. Kaya sobrang sakit sa amin ang nangyayari kay ate. Kasi talagang parang bumagsak ang buong mundo namin sa nangyari kay ate. Kwento raw ni Elizabeth sa kanyang abogado. Ipinakasuyo lang sa kanya na bitbitin papuntang China ang isang maleta na may lamang rim ng bond paper at school supplies. May 24, 2008 nang maaresto si Elizabeth sa China matapos makita ang kilo-kilong heroin na isiniksik sa loob ng ipinabitbit na maleta. Sa huling paghaharap nila bago bitayin si Elizabeth, pilit pa silang humingi ng pangalan para malaman kung sino ang nagpadala ng maleta. Sabi ko, ate, magbigay ka naman ng kahit anong clue, pangalan lang or apelyido, magbigay ka naman please. Hindi siya nagbigay ng kahit anong clue sa amin. Sa lamay sa Quezon, nag-alay ng awit para sa kanyang ina, ang panganay na anak ni Elizabeth. Who needs someone willing to give their heart and soul to you? Ito rin ang inawit ng bata sa kanyang ina nung nasa China siya, ilang sandali bago siya pitayin. Mismong ang mga Chinese guards na napalapit na kay Elizabeth, napaluha ng marinig ito. Hawak-hawak ko po yung kamay niya. Nag-uusap po kami. Kung ano yung sinumpaan ko sa simbahan, ikaw lang aking mamahalin. Yun lang po. Wala nang kapalit na yan. Marami rin nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya. Kabilang dito ang kapatid ni Pangulong Noynoy Aquino na si Chris Aquino, Vice President Jejomar Binay at iba pang politiko. Dagsa rin ang nakipaglibing nitong linggo. Tuluyan naman naihatid sa kanyang huling hatungan si Elizabeth Batain, pero umaasa ang kanyang mga mahal sa buhay na hindi mababaliwala ang kanyang pagkamatay at sa halip ay magiging panggising ito sa pamahalaan para mas mapaiting ang kampanya kontra sa mga sindikato nang wala nang mabiktima pang iba pang OFWs. Mula rito sa probinsya ng Quezon, John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minutes! Good evening mga kapuso. I'm sure excited na kayo sa ating mainit na chikahan tonight. Umpisa na natin. Ilang celebrities nagpagalingan sa pagdidisenyo ng giant Easter eggs. At Iza Calzado, mapapanood na ngayong gabi bilang Tonet sa I Heart You Pare. Kamusta kaya siya bilang bading? Alamin yan at iba ko pang chika, maya-maya lang. Susunod, pier sa Maynila ininspeksyon 1 linggo bago mag-Semana Santa. Exclusive, DOH, kinumpirma na may 2 nagka-HIV dahil sa blood transfusion. Pinatang nagpursiging mag-aral sa gitna ng kahirapan, magtatapos bilang summa cum laude sa UP. Galing! At ang makulay at kamanghamanghang phenomenon sa kalangitan, nasaksihan sa bansang Norway. Tutok lang dito sa 24 Oras. Unti-unti nang dumadagsa sa mga pantala ng mga kababayan natin uuwi sa kani-kanilang probinsya para sa Semana Santa. Kaya ang Philippine Coast Guard todo higpit na sa seguridad. Nakatutok si Ian Cruz. Nag-inspeksyon kanina ang Philippine Coast Guard sa Pier 15 sa South Harbor kung saan sumasakay ang mga pasahero ng super ferry. Sinilip kung gumagana ang mga CCTV camera sa terminal. Sinigurong lahat ng bagahe dumaraan sa x-ray machines. Ang isang bagahe nga ng karpinterong si Romero Cantojos naharang. I-turn over nila muna for safekeeping. Pero binabalik din naman pagdating doon sa pupuntahan nila. Due process naman yan, para sa kasiguridad naman yan, okay lang yung ganun para sa atin naman lahat din. May explosive detector din sa terminal. Ang sample trap ipinupunas sa mga bagahe, saka ipapadaan sa explosive detector para alamin kung may traces ng anumang pampasabog ang bagahe. Kapag positibo, ang K9 unit na ang hahanap ng pampasabog. Kasama dito ang mga aspin o asong Pinoy na sinasanay ng Coast Guard. This is the start of
the self-reliance program of the Coast Guard as far as the use of ASPINs. Kasi mas malaki ang maititipid ng gobyerno natin kung may pakita natin na may kakayahan itong ating sariling atin. Inoobliga rin ang lahat ng mga pasahero ng Super Ferry na magpakuha ng litrato bago sumakay sa barko. It has a very good deterrent effect, no? Ang taong may masamang balak o merong tinatakbuhan, ayaw niya magpa-picture. Ininspeksyon din ang Pier 2 sa North Harbor, ang terminal ng Negros Navigation. Maigpit din ang pag-inspeksyon sa mga bagahe. Mula lamang nitong April 1, samot-saring matutulis at matatalim na bagay ang nakumpiska. Meron ding nakuhang mga flammable item. Ang dancing porters ng Negros Navigation, todo hapaw pa rin tuwing may paparating at aalis na barko. May entertainment din na nakahanda sa waiting area ng terminal. Natutuwa din ang Coast Guard na aprobado na ng DOTC ang implementing rules and regulations ng Coast Guard Law. Mas magkakangipin na raw ang Coast Guard dahil mapupunta na sa kanila ang Maritime Safety Enforcement Function na dati-rati ay sa Marina. Ian Cruz, nakatutok, 24 Oras. Napagalaman ng grupong Vera Files na naibenta na raw ang umunoy bahay sa California na mag-asawang Congressman Mikey at Angela Arroyo 3 linggo bago sila masampahan ng reklamong tax evasion. Sagot naman ni Arroyo, walang masama kung maibenta ang bahay na pagmamayari raw ng korporasyon kung saan part owner siya. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ayon sa ulat ng grupo ng mga veteranong mamamahayag na tinatawag na Vera Files, kuha raw ito sa loob ng bahay sa 1655 Beach Park Boulevard, Foster City, California. Bigay sa kanila ng isang di pinangalanang source. Ang bahay, ayon sa BIR, ay pagmamayari ng mag-asawang Congressman Mikey at Angela Arroyo. Nauna nang sinabi ni Congressman Arroyo na hindi siya ang may-ari nito, kundi ang isang kumpanya kung saan part owner siya. Sa litrato, makikitang nakapatong sa isang lamesa ang larawan ni Arroyo at kanyang asawang si Angela. Makikita rin sa nakasabit na painting ang imahe ni dating Pangulong Gloria Arroyo habang nanunumpa bilang presidente. Batay din sa dokumentong nakuha ng Vera Files, naibenta na ang bahay na ito sa halagang $1.12 million. Noon lamang March 16, 2011 o 3 linggo bago nasampahan ng kasong tax evasion si Congressman Arroyo. Ang nakabili batay sa record, sina Mary Grace Apolinario at Jerome Ngo na nakarehistro naman sa Pilipinas bilang mga may-ari ng Jerry's Grill Restaurant. Tinawagan ng GMA News ang main office ng Jerry's Grill pero nasa abroad daw si Apolinario at hindi naman nila alam kung nasaan si Ngo. Sa isang statement, sinabi ni Congressman Arroyo ng artikulo ng Vera Files ay kumpirmasyong merong kampanyang siraan siya at kanyang pamilya. Wala naman daw masama kung naibenta na ang bahay na pag-aari ng Beachway Corporation kung saan part owner lamang ang kongresista. Natural lamang daw na ibenta ito dahil ang kumpanya ay nagba-buy and sell ng real estate properties. Ang paninira raw sa kanya at kanyang pamilya ay paraan para itago ang kakulangan sa programa ng administrasyon para sugpuin ang mga problema ng bansa, bagay na inalmahan ng palasyo. Question here is very simple. Nag-file ka ba ng income tax return? Nagbayad ka ba ng buwis? That's the only question here. Let's forget about the peripheral issues that he has raised. Ang bahay sa California ay isa sa ebidensya ng BIR sa tax evasion case laban kay Arroyo. Ayon sa Vera Files, ang bahay ay binili ng mag-asawang Arroyo noong 2006 at ipinangalan kay Angela bago inilipat sa Beachway. Hindi raw ito idineklara sa SALN ni Congressman Arroyo noong 2007 at 2008. Ayon kay BIR Commissioner Kim Menares, tuloy ang kaso kahit pa naibenta na ang bahay. Wala naman implication yan, no? Kasi the years that we are investigating is 204 hanggang 209. So, kung binenta niya 2010, wala naman implication doon sa mga final namin na case. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Ilang personalidad ang nagpasiklaban sa pagde-decorate ng giant Easter egg sa isang mall sa Quezon City. Silipin natin yan sa report ni Rauna Crisostomo. Mga dambuhalang itlog na may iba't ibang disenyo ang sasalubong sa mga pupunta sa isang mall sa Quezon City. Ang Easter egg exhibit na ito, parte ng pagdiriwang ng papalapit na Easter Sunday. 10 malalaking itlog ang dinisenyohan ng 10 celebrities na maglalaban-laban para makuha ang premyo para sa kanilang napiling charity. Ang designer na si Rahul Laurel ginawang next project ng malaking itlog na ito. Pinoy na Pinoy naman ang giant Easter egg ni Tessa Prieto Valdez na may temang pahiyas. Tila ng itlog naman ang itlog ng video jockey na si Joey Mead na may
may mga cute na little dino. Si Team Yap, inisip raw ang mga bata sa kanyang pagdisenyo ng kanyang Easter egg. Ang Easter is, di ba may mga Easter egg hunts, it's really para sa akin na for the kids that there's always a surprise, di ba? Of course, the true message there is yung muling pagkabuhay ni Kristo. Ang kapuso namang si Will Devon, gidaw ang canvas sa kanyang sariling obra ang itlog na ito. Laan para sa Kapuso Foundation ang kanyang premyo. I'm happy with the egg and hopefully Kapuso Foundation gets this. If not, we're all here for one reason, that's to help people. So no matter what, everyone wins. Paramihan ng boto ang labanan. Ang bawat mall goer pwedeng pumili ng kanilang paborito hanggang May 12. Pwede ring bumoto online sa website ng mall. Rauna Crisostomo, nakatutok 24 oras. Iga Calzado mapapanood na ngayong gabi bilang Tonet sa I Heart You Pare. Kayanin niya kaya ang role bilang Bading. Abangan niyo yan. Susunod, exclusive, Department of Health. Kinumpirma na may 2 nagka-HIV nang masalina ng kontaminadong dugo. Isang buwan bago ang laban kay Sugar Shane Mosley, Manny Pacquiao, nasa kondisyon na kaya? Kapuso Fun Run para sa isang natatanging misyon. Tinagsa. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 oras. Katatapos lang ni pambansang kamao Manny Pacquiao ng isang linggong training sa Wildcard Gym sa Los Angeles. Ayon mismo sa kanyang coach na si Freddie Roach, nasa kondisyon ng katawan ni Pacman para sa laban nila ni Sugar Shane Mosley sa susunod na buwan. Inaasahang mas magiging maganda pa ang susunod na 4 na linggong training ni Pacquiao sa Amerika. Sa ngayon, hinay-hinay muna ang pambansang kamao at nagawa pang interviewin ang kanyang coach. Today, you look like you're ready to fight. If the fight was tomorrow, we'd be ready. Mga kapuso, dito sa Los Angeles, California, Wildcard Gym. Katatapos po ng isang linggong training ko dito sa Wildcard Gym at masaya po ang aking trainer na si Freddie Roach dahil sa pinakita kong kondisyon. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo. Kaya po, lagi pong manood ng 24 oras. Yan po ang update dito sa training ko sa Los Angeles, California. Si Manny Pacquiao po, mula ito sa Wildcard, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng Department of Health na meron ngang pasyente na nasalina ng dugong may HIV at hindi lang po isa kundi 2. Nakatutok si Lay Alves. Isang mahigit 20 anyos na lalaki ang napakiusapang mag-donate ng dugo noong Nobyembre. Nang suriin, nagnegatibo siya sa HIV. Ang hindi nila alam, may HIV na pala noon ng lalaki pero hindi lumabas sa test. Kaya natuloy naman ang blood transfusion sa kakilalang babaeng may malubhang sakit. Pero hindi lang pala isa ang nasalina ng kontaminadong dugo. Ang tinatawag na plate concentrate ng dugo, isinali naman sa isang batang babae na may malubharing karamdaman. Hindi nagtagal matapos ang transfusion, namatay ang bata. Noong Marso naman namatay ang unang sinalinan. Pero paglilinaw ng DOH, hindi HIV o AIDS ang ikinamatay ng 2. Kasi ang HIV, bago siya maging problema, it will take years. Noong Pebrero lang natuklasan na kontaminado ng HIV ang dugong isinalin sa 2 nang hingan muli ng dugo ang donor. Sa pagkakataong ito, lumabas na sa test na positibo siya sa HIV. Agad na kinumpiska ang nakaimbak na kontaminadong dugo. Lumabas na nag-false negative sa HIV sa unang test ang donor. Ibig sabihin, nung nakapag-donate yung donor, less than 3 weeks pa lang nung na-expose siya. Ibig sabihin, bago-bago pa lang na-expose yung donor. Hindi rin daw sumagot ng totoo ang donor sa interview sheet na bahagi ng screening. Meron na siyang mga risk na sexual, pero dahil sa confidentiality, hindi ko mababanggit yung risk na yon. Pero nang chinek namin yung form niya, nilagay niya lahat, no. Ibig sabihin wala siyang exposure, gano'n. Binibigyan na ng counseling ang lalaki. Pinag-aaralan ngayon ng DOH kung paano magiging mas epektibo ang screening sa blood donation. Baka raw kailangang may personal na interview sa mga potential blood donor. Kaya nga, sasabihin nyo sa amin kung nagkaroon kayo ng casual sex, tattoo na hindi namin makita, o nag-i-inject pala kayo ng drug, o may iba pa kayong exposure, hindi lamang sa HIV, magsabi ho kayo.
Ayon sa AIDS Society, may mga kunwaring nagdo-donate ng dugo pero ang totoo ay nais lang nilang malaman kung may HIV sila. Sa datos ng DOH, 146 blood units na idinonate sa mga blood bank at ospital noong 2010 ang kontaminado ng HIV. Pero dahil natuklasan agad ito, hindi na ginamit ang mga ito sa blood transfusion. Kung gusto niya magpa-test talaga, pumunta sa isa sa ating mga social hygiene clinics dito sa ating bansa. At sila naman ay trained na maggawa ng counseling and testing. Maaari rin daw magpa-test sa malalaking ospital ayon sa DOH. Ikinakampanya rin ngayon ng AIDS Society sa Facebook ang pagpapa-HIV test. I-search lang ang Take the Test, Take Control sa Facebook para sa impormasyon. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Mabuti na ang lagay ng Kapuso host na si Lar Santiago. Na-ospital po si Lar matapos niyang matumba habang naglalaro ng tumbang preso. Sa isang segment ng unang hirit kanina, may fracture siya sa kaliwang braso at sugat malapit sa kaliwang kilay. Nagpasalamat naman si Lar sa lahat ng nagpaabot ng pagmamalasakit sa kanyang kondisyon. Naramdaman ko talaga yung concern and yun pa lang talagang nakakapagpalakas na. Don't worry, I'm okay. Siguro in 3 or 4 days, I'll be out of the hospital. Back to work, magkita-kita tayo ulit. Susunod, Iza Calzado, nanibago nga ba sa kanyang role bilang bading sa I Heart You Pare? Sulya pa natin yan sa pagbabalik ng Chika Minute. Mel? Salamat, Pia. Naghahanda na rin ang mga istasyon ng bus at mga ahensya ng gobyerno para sa Holy Week. Pinaalalahanan ng LTFRB ang mga operator ng bus na siguruhing maayos sa mga sasakyan para ligtas ang mga biyahe. Nakatutok si Steve Dailisan. Mahigit 100 special permits na ang pinoproseso ng LTFRB para sa inaasahang huto ng pasaherong uuwi sa mga probinsya sa Semana Santa. Hanggang ngayong linggo na lang daw pwede mag-apply ang mga bus company para sa dagdag na ruta. Sa ngayon sa patakaran, 20% ng kabuang dami ng bus ng isang kumpanya ang maaring bigyan ng permit. Sa mga pasahero naman, sana maging vigilant kayo. Tignan ninyo kung ito ay city bus operation na nakalagay sa body markings nila at medyo kinukutuban kayong wala silang wala silang pahintulot, bigay niyo ho yung plate number ng bus at saka pangalan ng bus. Kasi ito ho ang magbibigay ng clue na hindi sila authorized. Ngayon pa lang, pinaalalahanan na ng LTO mga operator ng bus bilang bahagi ng Lend a Hand for Lend program ng DOTC. Malimit daw kasing puna tuwing nag-iinspeksyon ang pagkakalbo ng gulong, depektibong accessories gaya ng wiper, headlight at side mirror. Maging yung kaliit-litang tornilyo, dapat daw kumpleto. Mga technical people coming from Hino, Pilipinas, na ito po ay mga mekaniko, mga supervisors doon, at sila po ang gagawa ng actual inspection ng mga buses as to the roadworthiness ng sasakyan ng mga buses. Huwag din daw magulat sakaling may mga tauhan ng LTO na papara sa kalagitnaan ng daan. Dito sa garahe ng isang kumpanya ng bus sa Quezon City, bago bumiyahe, dinadaan muna sa safety inspection ng kumpanya ang bus. Siyempre, tanda raw ng mga driver nila ang blow bag check o battery, lights, oil, water brakes, air at gasoline para iwas disgrasya. Pagkadating ng mga bus mula sa biyahe, binibigyan itong tinatawag na bus service request form yung mga driver. Dito nila isinusulat kung ano yung mga nakita nilang diferensya dun sa bus na kailangang maisaayos ng mga mekaniko dahil kapag wala raw nito ay hindi pa hihintulutang makabiyahe ulit yung mga bus. Sakali naman daw magkaroon ng aberya bago bumiyahe, may kasamang mga service dyan sa daan na i-inform mismo doon sa mismong terminal o sa control tower. Halimbawa kung may problema yung bus na yon, itatawag agad yon for service. Itatawag agad yon para baldan. Ang MMDA naman nakikipag-ugnay na rin daw sa pamunuan ng NLEX at SLEX para masigurong handa sila sa pagharap sa inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko. Maaari namang tumawag sa hotline ng MMDA at LTFRB para ireklamo ang mga abusadong driver. Kasabay nito, siniguro ng LTFRB walang pagtataas sa pasahe ng mga bus hanggang matapos ang mahal na araw. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Makulay na phenomenon sa kalangitan nasaksihan sa bansang Norway. Mga tipo
para makaiwas sa sakit dahil sa sobrang init. Alamin! At kilalanin ang binatang nakakuha ng isa sa pinakamataas na grado sa UP. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras. Bagamat hindi pa opisyal na nagsisimula ang tag-init, nagbabala na ang Department of Health laban sa mga karaniwang sakit na nakukuha tuwing summer. Yan ang tinutukan ni Lia Manyala. Hindi ka na ba mapakali sa sobrang init ng panahon? Dahil nga sa tindi ng init ngayon, kanya-kanyang paraan na ang mga Pinoy para hindi gaano mainitan. Ito yun, nasiling dito sa mga payong. Saan nagpupunta sa mall? 2 times a day ako maligo. Pero alam nyo ba na kahit ang init-init na, hindi pa raw nagsisimula ang summer season, sabi ng Pag-asa. Hindi pa official na summer dahil meron pa tayo nakikita mga malamig na hangin nang gagaling sa bandang China. So inaasahan natin na papasok ang summer or this week or next week. Pero kahit na hindi pa tag-init, nagpaalala na ang Department of Health na panatilihing malinis ang katawan hanggat maaari maligo ng higit 1 beses sa isang araw. May 6 na S daw kasi na sakit kapag tag-init na dapat iwasan. Una, ang sunburn, sore eyes na pwedeng simptomas ng tigdas, sipon at ubo dala ng natutuyong pawis, pagsusuka at madalas na pagdumi bunsod ng pananakit ng tiyan o matinding diarrhea, sakit sa balat tulad ng pigsa at bulutong at sagpang ng aso o rabies. Nagumpisa lang sa pigsa, yung pala pumalat na sa ibang maselang bahagi ng katawan, kasama dyan ng utak, bato. So yung ordinaryong pigsa, huwag yung babaliwalain. Pinakamatinding binabantayan ngayon ng DOH ang diarrhea. Sa ngayon nga may cholera outbreak na sa Sitio Apad-Apad, Barangay Culandanum sa Bataraza, Palawan. 328 na kasi ang tinamaan ng diarrhea doon. Pinasususpetsahan yung tubig na nakontamina. Usong-uso ang diarrhea kapag tag-init dahil sa nagkalat na street food na hilig naman kainin ng marami kapag bakasyon. Ingat din ho sa mga yelo, baka kung saan-saan nyo lang binibili yan. Kasama na dyan mga murang halo-halo. Para ma-enjoy ang bakasyon, palaging maligo. Huwag magbabad sa init ng araw para hindi magka-heat stroke. Maghugas ng kamay, tiyaking malinis ang pagkain at magpabakuna laban sa tigdas. Lia Manyalak, nakatutok, 24 oras. Pinasahan na ng sakdal ang magkapatid na Roger at Raymond Dominguez na umano'y mga leader ng isang carnapping group. Para ito sa reklamong carnapping with homicide, kaugnay sa pagpatay sa isang card trader noong Enero. Nakatutok si Susan Enrique. Nangingilid ang luha ni Arsenio Evangelista Jr. habang binabasahan ng sakdal kanina ang mga suspect sa pagpatay sa kanyang anak na si Benson Evangelista. Naaray na ang magkapatid na Raymond at Roger Dominguez ngayong hapon sa sala ni Judge Maria Luisa Padilla ng Branch 215 sa Quezon City Regional Trial Court. Naghain ng not guilty plea ang magkapatid habang tumanggi magbigay ng plea ang 2 pang akusado na sina Jason Miranda at Alfred Menjola. Ang mga akusado ay pinagharap ng reklamong carnapping with homicide. Naalisahanan ng mga akusado si Ferdinand Parolan dahil ayon sa kanyang abogado, nasa loob ito ng bilangguan ng maganap ang krimen. Ayon kay Evangelista, muntik na siyang maiyak dahil habang binabasa ang sakdal ay nanariwa sa kanya ang malagim na pinagdaanan ng kanyang anak na humantong sa pagkamatay. Sa kanang braso ni Evangelista, nakalagay ang tattoo ng mukha ni Benson. Masakit daw ang pagkakalagay nito pero wala na raw sasakit pa sa malagim na pagkamatay ng anak. Honestly, masakit, no? Dumudugo siya, then you have to take external antibiotics. But then, ang sinasabi ko, mas masakit mamatayan ng anak kesa sa ganitong tattoo. Halos naiiyak din ang isa sa akusadong si Menjola. Nais ng kanyang mga abogado na huwag siyang iarin dahil may hinihintay silang desisyon ng korte. Normal po yun eh. So it's my duty hanggang hindi pa po siya na-discharge talaga. Kaya ang remedy lang po doon para ma-insist po namin yung right po ni Alfred Menjola at saka po ni Ferdinand Parulan is to file a motion for reconsideration. Ayon kay Judge Padilla, hihintayin niya ang mga ebidensya na pagbabatayan ng korte kung kwalipikadong maging state witness si Menjola. That will be the next proceedings to adduce evidence for him to qualify as state witness. At large pa rin ang 2 akusado sa kaso na nakilalang sina Rolando Tablan at isang alias Joel. Susan Enriquez, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Sa unang
pagkakataon, nagtipon-tipon ang mga Kapuso stars at mga fans sa isang bagong layunin, ang pangangalaga sa kalikasan. Sundan po natin ang pagtakbo para sa kalikasan. Bukod sa lilim at malinis na hangin, ang isa pa sa mahalagang naidudulot ng mga puno ay proteksyon sa baha. Noong mga nakaraang taon, natikman natin ang lupit ng bagyong Ondoy, Pepeng at Juan. Milyong-milyong ari-arian ang winasak. Daang-daang pamilya ang naapektuhan. Alam niyo bang sa bawat punong itatanim, maiiwasan ang may 250 litro ng tubig baha? Isa ito sa dahilan kung bakit nabuo ang Kapuso para sa Kalikasan Project ng GMA Kapuso Foundation. Actually, yung talagang pinaka-main activity para sa ganyang project natin yung tree planting. So ginagawa natin sa tuwing inauguration ng mga school building natin. Sa pamagitan ng ganitong project, napipreserve natin o nakakatulong tayo sa environmental protection. Kaya't isang hamon ang pinangunahan ni Captain Barbell, si Richard Gutierrez. Isang hamon na sumubok sa 5,000 kapuso kahapon sa GMA All-Star Kapuso Fun Run. Proceeds ito will go straight to Kapuso Foundation, and may branch na ngayon yung Kapuso Foundation, Kapuso ng Kalikasan. So it will be supporting mga water systems, pati mga tree planting events na mangyayari nationwide with different schools. Kasama ang iba pang mga Kapuso stars tulad ni Iza Calzado, JC Chuseco, TJ Trinidad, Era Madrigal at marami pang iba. Tumakbo sila para makatulong sa Kapuso para sa Kalikasan Project. Super enjoy. Alam mo, malaking bagay itong fa-fun run dito ng Kapuso. Dahil lahat dito, walang pinipili. Mayaman man, mahirap, bata, matanda. Lahat sumasaya dahil sa sports. Ang bawat pagod at pawis, sulit dahil ang katumbas nito ay mga punla na magiging puno sa hinaharap. And I hope that we have helped in our own special way sa Kapuso Foundation, and sana lagi annual na tong mga events na to. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo at sumuporta sa GMA All-Star Kapuso Fun Run. Mula sa inyong hakbang, tutubo ang mga puno ng pag-asa para sa mga susunod nating henerasyon. Para naman po sa inyong donations, magsadya sa aming tanggapan. Maaari rin kayo magdeposito sa aming mga bank account o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, binata magtatapos bilang summa cum laude sa UP. Ano kaya ang plano pagka-graduate? Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras. Sa bansang Norway, nasaksihan ang makulay na phenomenon sa kalangitan. Ang tawag po dyan ay Aurora Borealis. Tila nagsasayaw at naghahabulan sa kalangitan ang iba't ibang kulay ng ilaw. Resulta yan ng reaksyon ng iba't ibang gas sa kalangitan sa mga kung tawaging charged particles. Buong tiyagayang kinuna ng isang photographer sa loob ng 1 linggo sa gitna ng ubod ng lamig na temperatura. Sa gitna ng bad news, nariyan ang good news. Mga kapuso, pambihira pong isang binata magtatapos sa Universidad ng Pilipinas o UP. Sa kabila kasi ng kahirapan at pagiging ulila sa magulang, gagraduate siya bilang summa cum laude. At ang kanyang general average, isa sa pinakamataas sa kasaysayan ng universidad. Yan ang tinutukan ni June Veneracion. Nakachinelas, shorts, t-shirt at backpack. Ganyan kasimpleng manamit si John Gabriel Pilias kapag pumapasok sa University of the Philippines campus. Ordinaryong forma, ordinaryong itsura. Pero sa grado, walang duda, angat na angat siya. Summa cum laude lang naman sa pagtatapos niya sa Bachelor of Science in Math. Ang kanyang average grade, 1.016, ang pinakamataas sa kanyang batch at isa sa pinakamataas sa kasaysayan ng universidad. Sa ilalim ng grading system ng UP, 1 ang pinakamataas, 5 naman ang bagsak. Nagsisink in siya in the sense na parang I achieved something that I didn't expected. Oo. So, very fulfilling. Pero, I can say na hindi ako madi-disappoint if ever I didn't get this.
Bagamat nagtapos bilang valedictorian ng elementary at high school, hindi inasahan ni Pilias ang tagumpay sa kolehiyo dahil sa dami ng matatalino. Ito ay sample lamang kung gaano kagaling itong si John. School year 2009-2010, second sem, lahat ng kanyang mga grado, 1. Sa lengguwahe sa UP, anong tawag dito, John? Ruler po. Ruler? Kasi puro uno. Puro 1, okay. Mula first year ka hanggang graduate nga, nagmintis ka bang mag-uno? Ay, opo, nagmintis naman. 1.25 3 beses. 3 beses lang? Opo. Ganon kagaling itong batang to. Pambihira kasi ang ganitong kataas na grade. Sa pag-uungkat ng UP Registrar's Office, may nakakuha ng average grade na flat 1. Isang Ezekiel Sevilla na gumraduate noong 1927. Pero para sa mga profesor ni Pilias, kahanga-hanga siya hindi lang sa talino, kundi pati buo niyang pagkatao. Alam mo naman sa UP maraming mga matatalino dito, pero kakaiba si John siguro sa mga estudyante namin sa math. Once in a while, merong magaling talaga na estudyante tulad niya. Hirap sa buhay ang naging inspirasyon ni Pilias, ang lola niya, ang kanyang kinikilalang ina at ama, ang kanyang scholarship allowance, ang tanging pagdugtong sa kakapiranggot na pera sa kanilang bulsa. In order to maintain the scholarship, you have to be the best every semester. Wala raw sa isipan ni Pilias ng mga ibang bansa. Pagkatapos ng graduation sa April 17, papasok muli si Pilias sa UP bilang isang guro. Ang kanyang talino, ibabahagi niya raw sa universidad na humasa sa kanya ng todo. Naisip ko na dito na nga lang sa UP kasi una, alma mater, no? Ba't mo naman ko contribute pa yung talents mo sa iba kung pwede naman sa sarili mong institusyon. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Up next, Isa Calzado nanibago sa role bilang bading sa I Heart You Pare. Tutukan yan dito sa 24 Oras.